deserve ni Miss makapunta rito kasi ang galing niya magtagalog. Saka sabi niya nag-aaral daw siya sa isang taon siyang nawala pero nag-aaral siya ng Tagalog. Pagpapatunay yun na deserve niya talaga na pumunta dito. So magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Magandang araw po sa ating lahat. At for today's video, ito po tayo mga kababayan ko sa ating pinapagawang bahay. At syempre hindi matapos-tapos ito. So ganyan eksena namin araw-araw dito. Kanya-kanya pong trick sa buhay. Kagaya po niyan mga amigo. Ito ko sa inyo. Yan. Ayan ang trip ni Kuya Benjon. Kanya-kanya po kaming trip. Habang ako po ay nagwawalis. Kanina pa ako nagwawalis. Ayan. Ayan. So yan siya sabi ko sa inyo kapag kapag po talaga semento, ganyan lang siya. Unless lang tatayasan mo. Hindi po kagaya dito mga amigo. So iba-ibang pinag-trip namin. Sa Tijanet nagdidilig doon. Sa Bilinda naghatid ng estudyante. Yung kabila alang tiles. Pero pag ito mga amigo ang inyo nyo, patitingnan nyo ha, iba ang itsura talaga niya kapag naka tiles. O di ba? Ang ganda ng pag may tiles talaga. Hindi siya madulas. Sabi lang nila madulas. Pero hindi siya madulas mga amigo. So, kanya-kanyang trip. Walang basagan ng trip. Kasi mga amigo, imagine niyo napakalaki ng bahay, tapos pagkayari paglilinis ang pinakamahirap, yun ang totoo. Kaya walang basagan ng trip. Ang ganda niya kapag maganda kapag tapos papagkautan. Mamaya papagkautan. Kaya sabi ko kasi dyan umaga, ganito ang gagawin. Magiging na kami. Ito na yung way para kumita kami. Buti nga kanyo, naisipan ko na i-tiles ko. Kasi tingnan niyo po mga amigo ha. O ayan. Diba? Nagamit siya eh. Ito yung mga sobra sa tiles. O maganda naman ang kinalabasan niya. Hindi naman siya pangit. Kesa naman dun sa kabila. O gusto ko yung kinalabasan niya. Malinis tingnan, di ba? Ganun. So, ayan po mga amigo. And then pagka in the future, gusto ko ito sasabihin ko sa inyo. Pwede naman kasing magandang asana. Gusto ko kasi ang bahay naka-tiles talaga, hindi totoo. Gusto ko naka-tiles yung bahay. Ayoko nang gusto ko kagaya kay Mami Cookie. Lahat ng bahay. Mami Cookie, ¿cómo estás? Soy tu hijo Raul. Estoy aquí casa. Ay, gusto ko ipakita kay Mami Cookie itong bahay. Ano kaya ang reaksyon niya? Ay, sige nga po mga amigo, tawagan ko si Mami Cookie. Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa bahay? Kasi idol ko si Mami Cookie pagdating sa pag-aayos ng bahay eh. Bahay na puro tiles. Siya ang yayamanin ng Equatorial Guinea mga amigo. So, ayan po mga kababayan ko. Sige, medyo nagpapapayat po rito. Ayan. Pero ako naman po ay magwawalis. Lahat yan ako magwawalis. Asan ba si Ate Janet? Nagdilig. Akala ko magwawalis. Tapos na. Doon siya maglinis.
Ayun. Ang sarap po kaya mga amigo sa pakiramdam pagka pinapawisan. Ang ginagawa ko sa umaga, nag-ano na ako, sa umaga naliligo na ako agad. Mukha lang ako hindi naligo, pero naligo po ako mga amigo. Oo, mukha lang akong hindi naligo. Pero naliligo na ako sa umaga para presko, tsaka ako maglilinis. Ngayon lang naman maraming linisan kasi meron pang ginagawa. Pagka wala na pong ginagawa dito, ngayon may gumagawa kay Princess. So kahapon natapos yung pintura mga amigo. So ang saya-saya, di ba? Totoo masaya ako dahil natapos na yung ano natin, no, yung mga pader. Ang ganda na nga niya, tingnan nyo. Charan. Ito pinabatakan ko ng skim coat. Gusto ko makinis. Gusto ko kasing kinis nito. Ayoko ng ganyang wrap. Oo. Minsan kasi syempre nakadikit siya sa bahay, dapat maganda. O yan, pinabatakan ko ng skim coat. Yan na lang gagawin ngayong araw. Tapos ito, naka-skim coat yung kabila, ito hindi na. Ganyan po. Nalagyan na siya ng pintura. Matrabaho lang. Pero ngayon naman yan, pagka ano yan, pagka wala nang gumagawa dito kay Princess, kasi tingnan mo yung ginagawa. May ginagawa kay Princess, pakita ko sa inyo. So kahapon, ay nag-ano sila, nagbuhos, naggawa ng ano, yung mga sa pundasyon. So, ayan, masap kasi pawisan. Linis ko naman na. Yan sinasabi ko sa inyo, maganda talaga pag naka-tiles. 'Di ba? Ang ganda kaya pagka ang bahay yan. Kagaya imagine niyo sa kabila naka-tiles lahat. Oh, yan. Tapos ano? Si Lori Talitar. 'Di ba ganyan lagi 'yun? Ayan. So ito yung ginawa kay Princess. O di ba, not bad sa isang araw. Kasi nag-ayos pa sila ng mga bakal-bakal eh. Ayan, oh. Yung ginagawa kay Princess. O di ba? Sabi ko kasi Princess, pag-gawa ka ako dito sa part na to. Gawa ng gawa ng ano, ng
ito, libre na yung ano eh, yung pader sa kabila eh. Imagine niyo kung hindi libre yan, papagawa pa siya ng ganyan. Ito po, nakapropose po yan para sa bahay. Yung ano na yan. Tapos sabi ko saraduhan. Ganyan po. Eh, ang maganda dito sa Mickey Princess, ang maganda dito sa Mickey Princess na to, pwede magtanim-tanim. So, ayan, may mga salu-saluyot po rito. Ako may saluyot. May mga saluyot dito eh. Nagkukuha, saan kumukuha ng saluyot yung kapatid ko, tsaka kangkong. Ayan. So, trespassing na po ito mga amigo. Nagtanim yata ng kangkong dito sila Princess eh. Ayan, may mga kangkong. Oh. Ayan, asan yung mga saluyot? Saluyot yung binigay sa akin ng kapatid ko. O damo. Ayan. Hindi naman siya saluyot, damo siya. Ayan. Okay. Ang sarap magtanim-tanim. Tapos ayan, oh. O, di ba may bunga ni mangga? Yung sinasabi ko sa inyo. Mamang sulbretero. Tayo sumayaw. Ay, meron kami, rambutan. This is rambutan, if I'm not mistaken. So, di ba ganito si Mami Jo sa Nepal? Bigla na lang kukuha ng mga ng mga ampalaya. Daw ng ampalaya. Ganyan mga amigo. O, ito yung gagawin sa kanya. O, ano niya, tapos bilalagyan ng pato yata o buhangin para mataas siya. Ganyan. Sabi ko nga po mga amigo, kanya-kanya kami ng trip dito. Diba? Kanya-kanya kami ng gawain. Ngayon sila Kuya Edwin. Kagaya niyan, lahat yan. Aanuhin ko pa yan. Lahat yan ay lilinisan ko pa. Ayan, ang dumi. Kaya lang hindi pa rin, kahit linisan mo siya ng linisan, ganyan pa rin siya. Hindi mo siya peel. Pero pagka nagkaroon na siya ng garden, maganda na siya. Tapos nag-usap ka kami at Mariton eh. Sabi ko, Mariton na yung mga halaman niya kasi namumunga na mulaklak, maganda yung mga halaman at Mariton. Kita ko. Tapos, meron kasing daisy dito sa Pilipinas, umaano siya. Nabubuhay yung daisy sa Pilipinas. Akala niya hindi nabubuhay. Tapos ayan, ito hinihingi ni Ate Mean. Medyo hinihingi ni Ate Mean to. Hinihingi. Ito. Hinihingi ni Ate Mean. Hinihingi. Hindi natin pwede bigay ito. Ito ba naman nagsabi hihingin daw niya, pakisin na lang daw sa bahay. Tapos yung shipping oo, yung ating napakagandang bose, papaanoon ko to. Gugupitan ko mamaya. So, yun ang mga extent na. Kuya Bedyo, diyan ka maglinis. Diyan ka maglinis. Ayaw niya maglinis pala. Ikot-ikot lang kami rito sa maghapon. Tapos ako, right now, after ko mag-vlog sa inyo, ay gusto ko kasi pawisan. Ito na po mga amigo yung pagkakataon na kailangan ko ng pumayat. So, dati ko sinasabi yan, 2 years ago, 3 years ago. Pero talaga, sa totoo lang, payat ako dati nang bago ako mag-vlog. Gawa na nagtatakbo kami ni Desa before. Sa, Victoria Guinea. Ate Janet! Iyan mo, Kaya nga yun ang problema namin mga amigo. Yun ang malaking problema na kailangan namin solusyonan. Sa dami ng lilinisan, baka yung isang araw lang kulang. Ate Janet! Ano nyo to ha? Sabunin mo. Alam mo ba ang paglinis dito? Oo, sabon at saka Huwag nyo ganito kasi, huwag nyo ilagay lahat ng Clorox. Sabon at saka Clorox o chlorine, lagay nyo. Tapos pagkayari, lagay mo sa may timba. Tapos saka mo gaganunin. O, ano yung sinabi ko? Ha? Ano sabi ko? Yung sunrock saka sabon, ilalagay sa timba. Ano? Diba meron kulang? Ha? May kulang sa sinabi mo. Ang sabi ko, konti lang ilagay mo. Yun ang hindi, kasi uubusin mo na naman. Ang chlorine at Janet hindi siya iniinom.
ginagamit daw siyang panlinis. Oh. Ay, hindi si ano, teka lang Ate Janet. Oh, yan. Yan ang mga malaking problema. Ay, natawa ako sa may comment. Pangit naman ang resort mo, sabing gano'n. Bakit kayo ganun magsalita? Nakaka-degrade. Nakaka-degrade. Oo. Pangit naman ang resort mo, sabing gano'n. Okay lang kahit pangit, basta mahalaga. May nag-check-in. Ganun naman yun mga amigo. Ay, Ate Janet, ilabas mo yung mga ano. Ilagay mo na nga ito sa ano. Puro utos eh. Kailangan kasi talaga. Ano yun? Ang paso, masama yung may basag na paso. Bumili ka. So ito papalagay ko yan mga amigo. So ayan po mga kababayan ko. Sabi ko nga grabe ang iba. Minsan nga po hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Ano mang ginagawa ko sa content natin mga amigo, hindi pa rin happy yung iba. So whether mag-vlog tayo ng sa bahay, mag-vlog tayo sa sarili natin, mag-vlog tayo ng lahat-lahat, wala pa din po yun. Ang lahat ay may masasabi ang tao. So ano man ang mga mangyari, kagaya po ng natutuwa ako mga amigo kay Amir at kay Misma. Nag-message sa akin si Amir at nagkatanong sa akin sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. So hindi ko masagot at sabi ko lang sa kanila mag-wait lang sila. Ganun lang naman. Mahirap magsabi kung kailan kasi nga po sa ngayon may pasok pa sila. May pasok pa sila. Siguro baka ipe-prepare yung mga gamit. Din kasi sabi ko nga tapusin nila yung pag-aaral nila doon. Kasi hanggang ngayon ay pumapasok po sila. So yun po mga amigo. Deserve kasi ni Misma. Bedroom. After jogging. Deserve ni Misma na deserve ni Misma kapunta rito kasi ang galing niya magtagalog. Saka sabi niya nag-aaral daw siya sa isang taon siyang nawala pero nag-aaral siya ng Tagalog. Pagpapatunay yun na deserve niya talaga na pumunta dito. So sabi ko nga okay na sana si Misma na lang. Saka si Amir. Si Vivian po kasi hindi natin sure paano ba ang magandang gawin. And unfair naman kay Vivian, di ba? Kaya lang ang iniisip ko dito is huge responsibility. Ang nakikita ko kasi kung sino yung mas deserving. Lahat naman sila deserving. The problem ay yung responsibility niya po uli. Kung si Misma or si Amir ganyan, dalawa lang, hindi masyadong mahirap talaga. Yun po. Naawa naman ako kay Vivian. So hindi na ang totoo, hindi naman sila lahat babalik dito. Wala pa rin na date kung kailan, hindi alam kung kailan. At antayin natin pagkatapos sila kasi hanggang ngayon may pasok pa po sila. So ayun po mga amigo, I pray na maging okay ang lahat. So marami pagbabago kung i-ever makarating sila dito sa Pilipinas. So kaso nga lang wala pa, hindi pa natin alam kung kailan. Pag-aral muna silang mabuti. So thank you so much po mga amigo at God bless. Salamat kay Chamame. Kausap ko nga si Chamame kahapon. Sabi niya sa kanya, Raul, hanggang matay sa side mo lang ako. Sabi gano'n ng Celsa. Kasi siyempre alam niyo na nangyari sa akin, di ba? Ang dami nagsusuki sa Chamame pero never niya ako siniraan at hindi niya ginawa yung mga pinapagawa sa kanya. Yun lang naman po yun. Dahil alam naman niya sa sarili niya na walang ibang tumulong sa kanya kung di ako. Kaya kung nakinig siya tapos di na pala siya tinutulungan, di ba? Kaya ngayon for sure yung isa baliw-baliw yan. Kasi sinusunod niya yung mga gusto ng mga nagsususot tapos wala naman yata siyang napapala. Wala naman na ibibigay sa kanya. Yun ang pinakamasakit, di ba? Yung siraan mo yung mo. So anyway, mga kababayan ko, ayan po ang buhay namin dito araw-araw na napakasaya at napakaligaya. So thank you so much po mga amigo. God bless po.